Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming naalala po sa inyo, boss. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast na pang-12. Ang pag-uusapan po natin ay ang pag-update ng mga presyo mula noon hanggang ngayon. Tara, simulan na natin. Punta naman na natin ang pag-update ng mga bagong produkto na dumating ngayong week. Good news po, mayroon na tayong dumating mga Happy Pants. Meron na tayong Happy Pants na medium at saka yung large by 48 Care Adult. At yung paborito ng ating mga suki, yung dishwashing liquid na 3 for 100 available na rin po. At pati na rin po yung liquid detergent, meron na rin po nang dumating yan. Yung Tough Coffee na trio, meron na rin po. Ang good news po nito, yung mga produkto nating Happy Diaper, Care Adult, yung Tough Coffee, yung dishwashing liquid, ay same price pa rin po. Wala pong pagbabago. Yun ang very good na balita. Dito naman tayo sa isa naman nating supplier. Meron na rin po tayong dumating na calamine powder at saka yung Oreo vanilla. Yan po ang dumating ngayong linggo. Meron pa yung Tender Juicy. At yung higante na hotdog, meron rin po tayo niyan dumating. At saka yung ano pa, yung Vida Ham na dumating sa atin, meron rin po tayong Vida Ham. Meron na po tayo niyan. At yung shampoo din po, dinagdagan na rin po natin yung shampoo na instead na sunsilk lang, dinagdagan na po natin na clear na shampoo. Meron na rin po tayo niyan. At pati yung close-up na sachet, meron na rin pong dumating. At ang pinakahuli pong dumating ngayong araw pong ito ngayon ay yung sa Nestle. Nag-deliver na rin po naman. Alam nyo kasi nagdo-normal lang ngayon ang mga supply natin ng ating produkto. Meron tayong sa Nestle, meron na namang dumating ng mga stocks. Wala sa kanilang pagbabago kanilang mga stock. Wala rin namang bagong price. As usual pa rin. At available pa rin po yung discounted na less 20 pesos per ties. Alam niyo ba yung presyo ng Nescafe? Ang presyo lang po natin dito ng isang bundle niya na dati 138, ang ngayon po 118. Yan po ang dalawang yan. Creamy latte at saka original. Parehas po siya available na naka-promo din po ang price. At paubos na po yung Bear Brand na 10+1. Ayan ang bad news. Kasi limited lang po ang dumating nun. Kaya paubos na po siya. Pero mayroon pa tayo dyan ng mga ilang piraso. Baka kung gusto nyo pong bumili, drop by na lang po kayo dito sa ating store. At yung Bear Brand din po na 135 grams. Kasi yung 135 grams, ang presyo po natin dito niyan sa store ay ang presyo lang po natin yan ay 45 pesos lang po ang isang pack niya na Bear Brand na 135 grams. Mura yan. Yung Nestogen Classic natin, as usual pa rin ang price. Dati pa rin siya. 50 pesos po ang isang pack na 110 grams. At mayroon pa bang iba? Dito naman, dati naman. Meron pa. Yung Nido Junior, dati pa rin ang price. Meron na available na po ulit. At yung Nescafe Classic na 40 grams, meron naman ulit. Yun po ay available na po ulit at sa ating store. May nagkaligtan pa ba tayo sa mga update ng ating mga produkto? Basta po, recap po natin doon. Ngayon, ang mga dumating po, yung diaper, yung Happy Medium at saka yung large, available na po yun. Pati po yung Care Adult, available na rin po. Yung 3 for 100 nating top seller natin na dishwashing liquid, available na rin po siya. Ano pa ang mga updates? Yun po ang mga highlights natin siguro sa mga produkto kasi yun ang mga paborito ng ating suki. At huwag niyo pong naman kalimutan yung Nescafe natin po, yung original at yung creamy latte. Discounted price pa rin po siya. Ang presyo po niyan ay
Dati 138, 1118 na lang po. 118 ang presyo. At yung bear brand po natin na 300 grams, nakabundle po, available pa rin po. At pati yung, sumasabay na rin po siya sa, sa birch tree. Kasi ang birch tree, palaging meron siya nakabundle na, na 300 grams. Ngayon po, nakisabay na rin po yung Nescafe. Meron na rin po siyang bundle na dalawang 300 grams na Bear Brand at plus 30 pesos din po. Parehas yung dalawa. Parang naghahabol ang dalawang yan. Okay. Okay, punta na tayo sa ating kwentuhan. Ang ating papagkwentuhan po ngayon ay about doon sa culture natin. Alam niyo ba yung mga Chino na lumipat dito sa atin sa Pilipinas, yung nag-migrate dito sa atin sa Pilipinas. Alam niyo po ba na ang kalimitan yung mga nagdinegosyong mga Chino dito sa atin, ang unang ginagawa nila, bumibili sila ng matitirahan. Kasi yung tirahan nila, at the same time, siya na rin po ang ginagawa nilang tindahan. Oh, parang, di ba? Kasi ang reason po doon, kapag daw sila ay nagdegosyo, meron ka ng tahanan, meron ka pang tindahan. At pag ikaw naman po daw ay nalugi, at least, meron ka pang tahanan. O, gano'n ang reason doon. Kaya at the same time, yung mga Chino, ang ginagawa nila sa business, yung kanilang tirahan, siya na rin ang kanilang tindahan. O, 2-in-1. Andyan na yung tirahan, at dyan pa yung tindahan. Alam mo, hindi naman tayo Chinese, hindi naman tayo po ay mga local na Filipino businessman. Kumbaga, hindi naman tayo nangopya. At tayo po ay, kumbaga, local grown. Na ito na po talaga atin na pinaglakihan. Dito na rin po tayo nagsimula. Simula sa aming mga ninuno, sa aming mga lolo at lolo, kung pang ilang generation na po, ganun talaga ang ginagawa namin. Simula po ang aming mga lolo at lola, nakikipagkaingin lang po. Alam mo ba yung nagbubulas? Yan sa bababul, ang sa salitang Bicol, babul. Nagbababul doon sa bukid, tapos tinataniman nila ng kamuting kahoy, at kung ano-ano pang mga mga root crops. Yun ang tinatanim nila noong unang panahon. Tapos yung bandang huli, nakabili po sila ng kaunting lupa. Tapos doon naman ulit pasalin ng ilang salin hanggang sa lumaki po yung kanilang mga lupain, lumawak po. At naman na rin po ng aming generation. Kaya yan tuloy, yung aming mga kapatid, yung aming pamilya, meron na po mga lupain na, sabi nga yan, ang tawag dun sa Tagalog, sinasaka ba? Pero hindi naman po yun, niyugan po yun. May part lang po na mga sakahan. Hindi naman ganong kalagyan, pero sufficient enough naman para sa pamilya. Yun po ang kaunting kwento ng ating pamilya. At siguro po kung mapansin niyo po, ang bawat negosyo ay may kanya-kanya pong style. Ako naman po, ang aking naisipang style dito sa ating negosyo, dati po dito sa aking tindahan ay napaka-crowded po. Kasi dito sa center na to, dito sa bandang ito, na aking kinauupuan, ito po ay meron po dito nakalagay dito sa gitna ng mga cabinet. Kasi nilalagyan ko po yan ng mga school supplies at iba pang mga produkto, parang storage, mga storage dito sa gitna. Kaya lang ngayon pong 2026, naisipan ko po na why not refine the concept or idea na ang ating sari-sari store at the same time gawa natin ng living area. Kasi most of the time dito naman tayo sa tindahan, dito naman tayo palagi, halos ang oras ko po siguro dito na po nauubos sa tindahan. Mas malimit po na dito tayo sa tindahan kumpara po doon sa loob ng ating bahay. Kaya mas naisipan ko na po, dito ko na rin nilagay yung may television, may sitting area, at the same time may working space. Para pagkatapos ng ating pagtitinda, gagawa tayo ng PP Works, pag-update ng ating system sa POS,
At isa pa dyan, yung pagbakante ng mga oras, ang ginagawa natin dito sa tindahan ay nag-repack ng mga asukal, harina, asin. Araw-araw po yun. Kasi pag dumating na po ang mga stock, ayan, ayos ng display para pagdating ng mga ating clients, ating mga customer, ay maayos ang lahat. Kumbaga naka-organize. Siguro ko po kung may mapapansin nyo po, madami tayong karton sa balibot kasi po dyan po ang mga storage at the same time. Kasi pag oras ng mayroong kalamidad, may bagyo, ayan po, para mabilis ang paghakot ng paninda. Naka-box, para isang hakotan lang, madala dun sa bodega. Para safety ang ating paninda at wala tayong masirang mga paninda. Ayan po. Okay. Siguro, kailangan natin mag-recap sa mga ginawa natin ngayong buwan ng January. Yung unang linggo ng January, ang ginawa po natin yung pagkuha ng ating business permit at successful naman po, nabayaran na po yon. At okay na po ang ating business permit. Yung ating naman pong last quarters ng quarterly percentage tax, nakapag-file na po tayo. At meron na po tayong resibo noon at ginamit po natin yung Paymaya para makapagbayad po tayo ng percentage tax. Ngayon po, siguro ang mga ginagawa pa natin dito sa tindahan at yung ibang pang mga papeles na natin gagawin ay yung tatapos na ulit ng ating yung annual income tax return. Ayun, hindi ko pa natatapos yun. Kasi yung cash book, natapos ko pa lang yung isang cash journal. At yung isa naman, yung ledger, hindi ko pa natatapos yun. Pang ilan na ba yun? Hindi ko pa ata nasisimulan yung isa. Pero yung 2025, tapos na po yung ating cash book. Okay na po yun. Wala na po tayong problema doon sa cash journal. At yung mga resibo na fill up na, okay na. Ano pa ang magagawin natin ngayon, January? Siguro, bilang pagtatapos sa buwan ng January, yung mga unang week po ng January, ay mailap po yung ating supply, hindi gano'ng stable. Pero ngayon po, yung ating mga supply po, okay na po. Halos regular na po silang dumarating at kaya yun po ang maganda. At isa pa po, gusto ko po rin pong i-share sa inyo na yung ating isang supply dito sa mga Jack and Jill product, meron tayong maagang pamasko. Kasi last year, yung naipon nating yung bang pag nakompleto mo yung mga items sa bawat buwan, yung parang ang tawag nila doon parang push product. Pag kumuha ka ng ganon, tapos nakompleto mo sa isang taon, magkakaroon ka ng incentives. Yun. Nagkaroon na tayo ng incentives. Kaya lang, maliit lang po siya. Ang nakuha ko lang po sa isang supply po natin sa Jack and Jill na sa lang po yun, 1,600 basta nasa dyan sa ganyang amount. Yan po ang nakuha nating incentive doon. Pero yung Nestle, ang binibigay po sa atin ng Nestle, po siya, bali sa quarterly po, nagbibigay po siya ng display allowance. Ang display allowance po nilang binibigay sa atin ay sa 1,000 pesos. Kaya meron pa tayong inaantay ng last quarter na display allowance sa Nestle para sa 2025 pa yun. 2026 na ngayon, wala pa tayo na-receive sa kanila. Pero yung isang supplier din sa mga Jack and Jill products, nag-renew na ng kontrata. Ayun. Renew ulit ng kontrata, magkakaroon ulit tayo ng incentive, less 2%. See? Talagang mayroong blessing ngayong 2026. Patuloy pa rin na yung pagbibigay sa atin ng less 2% sa supply o sa mga produkto. Advantageous na yun kasi nakapag-save ka na, dito ka na lang sa tindahan mo, nag-aantay ng supply, maganda pa yung kanilang mga ina-offer, plus, less 2%. See? Ganon. Kaya yung na-discount ko doon, akin na yun. Parang pakano ko naman, extra yung kita. Yan ang alin bang magandang mga
produktong kumikita talaga sa mga ganitong sari-sari store. Sa totoo lang po, ang sari-sari store po, kapag nag-focus po kayo doon, sabi nila, yung mga fast-moving, product. Actually po, po yun, sa akin, ang tingin ko po doon sa fast-moving product, di gano'n siya dapat pukusan mo. Kasi pag pinukusan mo doon sabing fast-moving, konti lang talaga doon ang kita mo. Kaunti, napakalit ang margin mo doon. Pero unlike doon sa mga produkto na iba, meron ka namang maganda-gandang kita. Halimbawa, doon sa mga medicine natin. Baka masabi ko, kahit yung nabalita kay Tulpo, na mga fake daw yung nabibili sa mga sari-sari store ng mga medicine. Hindi po yun, siguro sa iba, pwedeng fake, pero sa amin po ay hindi. Kasi po, ang ginagawa po namin dito, pag bumibili po kami doon sa sentro, bumibili po kami sa South Star Drug o kaya doon basta doon sa sentro ng mga drugstore na mga legitimate. Para naman safety kasi 'di ba yung mga paracetamol na ganun, pag hindi ka bumili doon sa legit na mga na botega, mahirap na. Kasi paano naman yung customer natin? O pag di sila gumaling o baka lalo pa silang magkasakit. Kaya ako, mas pinili ko na po na dahil hindi bali medyo mahal-mahal ang presyo. Kasi meron naman sa mga drugstore, palagi naman yung may nakalagay doon ng mga nakasales. Abang-abangan nyo na lang po yung may nakaripak doon na mga medicine na, let's say, sa Newsy, Biogesic, Medicol, Tusiran, Solmux, Diatabs, yung mga, okay, Rexidol, ang mga paracetamol na yan, yung mga gamot na yan, pag bumili ka po doon sa South Star Drug o kaya ganon, meron po siyang mga nakapack. Sasabihin mo lang doon sa cashier, pwede ba yung mga nakapromo yung mga paracetamol? So, bibigyan ka niyan. Kaya ang ginagawa ko, pag bumibili ako doon, medyo dinadami-damihan ko ng kaunti. Let's say, bibili ka ng 1,000 plus, 2,000 plus na worth of medicine. Para naman, makalibre. Kasi ang ginagawa ko niyan, halimbawa nagpasentro ako, may iba akong lakad pa sentro. Ang ginagawa ko niyan, para makalibre yung pamasahe, kasi ang iniisip ko, yung back and forth mong pamasahe, kung, di ba, 15 pesos papunta doon, pabalik ng 15 pesos, sayang ng 30 pesos kung walang balik. Kaya ang ginagawa ko niyan, sinasideline ko na pati yung medicine. Di ba? Pag bumili ka ng medicine, ma-offset mo yung gastos mo sa pamasahe. Di ba? Nakapunta ka na doon kung saan mo gusto punta, anong lakad mo sa araw na yon, nakalibre ka pa sa pamasahe yung sa gastos mo sa araw. Kaya ganun lagi ang ginagawa ko pag ako nagpapasentro. I situate na makalibre ko yung pamasahe ko, pabalik, at meron pa tayong kita kahit paano. Para naman, hindi lugi yung ating araw. Di ba? Kasi kung pupunta ka lang naman sentro, tapos kung ano lang bibilhin mo, tapos wala ka namang kita, mahirap na. Kasahin ng araw natin, di ba? Pero kung pumunta ka doon sa sentro, nag-isip ka mo ng produkto na pwede mong mabili, di yung pamasahe mo, parang libre na rin, di ba? Ayan. Ganun na mga technique sa pagtitipid sa pamasahe. Para ka na rin nakalibre. Ano pa? Ito namang mga, sa mga school supplies. Ang mga school supplies naman, kasi malapit kami sa school, maganda naman po ang kita doon. Kasi, di ba yung patingi-tingi na bumibili sila ng mga papel? Although, medyo matrabaho siya, kasi may mabibili ng papel ng 5 piso, 10 piso, ganun. Although matrabaho siya, kasi ang tawag dyan sa amin ay butingting. Pero may kita naman. Hamakin mo isang pad na papel, pag natingi mo yan, di ba? 80 leaves siya, divide mo siya, divide by 2. Instead na mabibili lang sa'yo ng, yung per pad, mabibili mo siyang ibenta ng 30 pesos lang per pad. Pag natingi mo siya, pwede mo mag-aabot siya ng mga 35 or 40. Sayang naman. Counting tiyaga lang. Kuha ka na ng kita doon. Ano pa? At alam mo kasi yung yung isa pang ginagawa ko sa amin sa tindahan. 'Di ba meron tayong mga slow moving siya pero malaki ang kita. Let's say, alam mo yung sinulid,
ay yung ano pa yung mga magaya ng mga hairpins, ano pa, basta yung mga maliliit na items lang na kailangan nila at mahirap sila maghanap o ganyan, dapat meron ka. Kasi diyan ang presyo mo diyan, ang ano diyan, ang costing mo, costing. Although ang markup mo diyan almost 50%, nag-abot pa nga 100%. 'Di ba yung yung tadik, yung pinipin sa damit. Ayan. Madaming dilin siya doon kasi di mo naman siya bibenta ng ang almost 100%. Ang puno mo lang niya, kaunti lang, pero basta pag kinumpit mo siya, halos 100% ang kita mo doon. Hindi nga lang siya magano kabilisan, pero pag kinumpit mo naman, comparison mo doon sa ibang mga produkto, kung nagbibenta ka sa isang taon, makabenta ka lang noon ng ilan, okay na. Halimbawa, may sobrang perang 1,000 ngayong buwan na to, ili mo lang yung medyo hindi ganong kabilisan bumintang produkto. Pero, malaki naman ang kita. Kung makompute mo yon doon sa ilalagay mo lang sa, let's say, savings mo siya, pag sinave mo, kano lang ba ang interest sa savings? 2% per annum. Pero kung save mo yon doon, ilagay mo sa isang produkto na hindi naman gano'n siya kabintahan, pero ang potential niyang kumita ka ng 100%, doon mo na lang. Kasi pag let's say, magtatapos na lang mga gaya ngayon, malapit na naman yung February, March, di ba? Katapusan na naman ng mga klase, pag-closing, at yung mga team na, ano ba ang tawag doon, pag February, meron silang mga Valentine's party. Ayun, magbibintahan na naman dyan yung mga hairpins, gel, ano pa, at yung, basta yung may mga abubot na ginagamit ng mga babae, at yung mga lilit lang siya, pero sigurado ako, nakita mo doon 100%. Di doon ka na. Minsan lang naman dumarating yan. Pero, tatiming mo lang ang pagbibili. Kaya ngayon, February, yung mga bata, palagi yan nagbibili ng mga chocolates. Kaya lang ang chocolates, hindi gano'n ako doon sa mga chocolates. Kasi ang mga chocolates, mahal yon. Pero yung mga bulaklak na mga plastic, halimbawa, bumili ka na ng yung mga bulaklak na plastic, pag binili mo yan, mabibili mo siya mga site. Minsan lang po, yung mga 10 piso lang pong isa nun, mabibinta mo siya, 15. See? Ilang tinubo mo dun sa di 5 pesos. Di yun? 50%. 50% agad. Dun ka. Kaya lang, ang problema lang naman dun, kasi itatiming mo lang siya sa panahon. Hindi naman siya ganong kabilisan buminta, pero maganda ang kita. Yan ang tips, mga tips natin sa ngayong January. Kasi pag February na, ayan. Pati yung mga kartolina, yung mga pulang kartolina, folder na kartolina, pati yung balloons, ayan, babibintahan yan. Kaya, sa negosyo, kailangan mo talagang targetin kung alin ba talaga ang kailangan ng ating mga clients, mga customer. Kasi pag nakuha mo yun, meron kang kita. Hindi nga lang siya sana kung araw-araw parang ganun ang style, di mas dami kang dilin siya. Kaya lang siyempre para siyang seasonal lang. Pero kung matatandaan mo nyo na naman ang mga season na yun, bigla namang predictable naman siya kasi taon-taon yun ang laging ginagawa. Di pwede mo na siyang paghandaan. Di ba? Okay? Diyan na po siguro muna ang ating kwentuhan. Oy, mga suki, kung di pa po kayo nakapunta sa amin, ang amin pong sari-sari store, andito lang po sa JD Street. Andito lang po yan sa Piliwil. Andyan po, pag nakita nyo na po, dito po kayo dumaan sa JD Street, nandyan lang po kami sa tapat ng Calawag Elementary School. Madadaanan nyo po ang aming store kasi bago po, pupunta po kayo ng Barangay Hall ng Calawag, dadaanan nyo po kami. Andyan, sigurado po yan. At madali po kami makakita kasi po, in between lang po kami ng gate ng Calawag Elementary School. Pag unang gate, sa gitna niyan, sunod na ng gate, at basta sa gitna lang kami.
andyan po ang ating tindahan sa sari-sari store. O, ano po mga suki, at yung mga hindi pa po sa amin nakakapunta, special naman po kayo sa amin at gusto ko po kayong pagsilbihan. At kung may mga kailangan po kayo na hindi po namin hindi pa namin po nakikerry sa aming sari-sari store, sabihin nyo lang po kami, baka makakahanap tayo ng ating supplier. Kasi gano'n naman talaga eh. Siyempre, ang ititinda mo naman yung binibili ng mga suki mo. Pag hindi naman binibili, ba't ka naman kukuha? Kaya ang ginagawa natin, kung anong gusto ng customer natin, at siguro na lalo pat siguro palagi niya yung hinahanap, o di pipiliin natin, idadagdag natin sa ating mga stocks para naman pag may kailangan sila, pag kailangan nyo na po, ayan, may makukuha kayo sa amin, bibili kayo sa amin. At doon naman po sa aming mga suki na palagi pong pumunta sa amin araw-araw dito, alas nakikilala ko na po ang lahat ng kanilang mga mukha, hindi lang sa pangalan. Kawawa naman ako, hindi ko na naalala ang kanilang mga pangalan. Pero, yung kanilang mga mukha po, halos parang may memorize ko na po eh. Pero mas madami po akong mga customer, mga seniors. Yung mga sari-sari store din ng mga seniors. At saka, alam pa yung mga masugid kong customer dyan sa Haring Kanaaman. At yun, patay doon sa may CBD, northbound terminal na doon sa may Urban, palaging bumibili sa amin. Dahil nyo lang, pumupunta talaga dito sa amin. Everyday po yon. At dito naman yung sa may party po ng Bilma, yung karihan dyan. Doon nagluluto ng mga fried chicken at mga kakanin. Andyan po, yung binibilhan nyo po dyan ng mga agahan, dito po yan sa amin bumibili ng mantika. Kasi ang ating pong palm oil po dito sa ating tindahan, ang presyo po natin ngayon ay 276 lang po. At ang isang kalahati pong galon niyan ay 140 lang pabigay natin. At ang isang buti po niyan ay only 29 po. Palagi po siyang, kahit kaunti lang, okay lang po sa akin yan. Basta may kitang kaunti. Okay? At yung asukal po natin, hindi na rin po sila bumaba pa po nga ang presyo natin doon sa mga asukal. Pero po ang weight niya lang po is 900 grams. Dati pa rin po yung price sa brown 58 at yung sa wash sugar naman po or 99, ang presyo po natin yan ay 62 sana tama, at yung ating pong arena din po, ang presyo din po natin ngayon sa ating pong tindahan is only 34 pesos po per kilo. Third class po yan. Ginagamit po yan ng ating mga suki sa pang-fry ng kanilang mga fried chicken para masarap daw po. At kung kailangan nyo naman po gumawa ng mga hot sauce o kaya mga paggagawa kayo ng sauce, ay meron po tayong cornstarch. Yan po ang ginagamit nila sa paggagawa ng mga white sauce. At yung gumagawa rin naman ng mga ice candy, alam nyo po yung palabok, yung ginagamit ice candy or ice cream. Meron po tayo ditong palabok na panghalo nyo para sumarap ang inyong mga ice candy at ice cream. Wow! Samahan nyo na rin po ng condense, yung condense nyo, o kay Angel na creme densada, kasi meron po din po tayo niyan. Naka-sales pa po siya, naka-bundle po siya, less ano ba yan? Buy one, buy two, less ano ba yan? Oh, okay. Yung ating pong Angel creme densada po, naka-less 10 pesos po ang isang bundle po. 2 piraso po, naka-less 10 po kayo. O talagang, halos sa mga paninda natin dito ngayon, puros merong mga promo. Ayan. Kaya, magi po sa mga shampoo at sa yung sabon, hindi po nawawala yung naka 6 plus 1. O, pati yung soap natin, naka 6 plus 1 pa rin po, yung mga powder. Kaya po, hindi po kayo malulugi sa amin pag kayo dito po kayo sa amin bumili. Kasi palagi pong may mga produkto po tayo na mga discounted na at palagi pong meron silang plus. Sana plus pong kita, okay? Pero pag siyempre naman, pag bumili po kayo ng patingi-tingi, isa-isang piraso, siyempre mas gusto ko po yun kasi madami tayo niyan ng kita, o di ba? Nadadagdagan ang kita ko pag bumibili po kayo ng patingi-tingi. Siyempre naman, gusto ko rin naman bumili kayo ng madami-dami para mabilis na mag-turnover ang ating pera niyan kasi naman may stock. Okay? Siguro po, dyan na po muna magtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw ng Webes kasi po bukas, ipopost natin po ito, Friday na po ulit. Ayan. Ilang araw na lang matapos ng month of January. Ayan po.
At yung hindi pa po nakapagbabayad sa inyo ng mga mayor's permit, business permit po sa City Hall, bukas na po ata ngayon bukas na po ata sila hanggang at 31. Pwede pa po kayo magbayad doon. Kasi paglampas na daw po, ayun, mag-i-strict na daw po ang City Hall natin dito sa Naga. Uy, huwag naman po. Kasi, matumal po ang bintahan, hindi po ganong maganda. Kasi alam niyo po kasi pag madaming promo ang mga supplier natin, ang trend po niyan, ang ibig sabihin po niyan, matumal ang bintahan. Ganun po yon. Okay, dito na po siguro matatapos ang ating pintuhan ngayong araw ng Webes at ipopost po natin siya ng Friday. Okay? Diyan na po siguro magtatapos. Uy, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, sana naman subscribe kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook. Follow nyo rin po ako. Ano po? At kung gusto nyo pong, para naman po malaman ko po kung anong gusto nyo at gusto po natin pag-usapan. Kasi ano lang po ninyo, comment nyo lang po dun sa baba. Ano po? Diyan na po. Okay, nakailang sabi na ako magtatapos. Okay, bye-bye na po siguro. Sa for now. Bye for now. Bye.